Nagring ang phone ni Jamaica nang siya ay naglalabas sa loob ng banyo ng kanilang bahay. Tumigil muna siya sa paglalaba at tumayo upang kunin ang phone. Ngunit bago niya hawakan ang cellphone niya, ay pinanasa muna niya ang kanyang mga kamay upang matuyo iyon. Nang matuyo ang mga kamay ay tsaka niya sinagot ang cellphone. "Hello?" Pagsagot niya. "Hello, Jamaica! Ikaw ba yan?" "Oo, ako nga ho. Sino po ba ito?" Pagtataka niya. "Ano ka ba? Ako to, si Melody. Matagal na rin tayo hindi nagkakausap." "Ah, si Melody? Kamusta na? At napatawag ka?" Napangiti si Jamaica dahil matagal na niyang hindi nakakausap ang pinsan. "Heto, maayos naman ang buhay. Kayo ba dyan sa Pangasinan? Kamusta naman ba kayo?" "Heto, nakakaraos naman sa pang-araw-araw." "Mabuti kung ganun. Teka, may reunion ang Kaguyang family sa darating na Sabado ah. Gusto mo bang pumunta roon?" "Talaga? I mean, imbitado lahat ng Kaguyam?" "Oo naman. Family reunion nga eh. Siyempre, imbitado ang lahat." Saan naman yung gaganapin?" "Sa bahay ni Luisa." "Sino si Luisa?" "Ay, yung anak ng counselor." "Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba?" "Ay, oo nga pala. Nagpalit nga pala siya ng pangalan kasi tatakbo siyang counselor sa susunod na eleksyon. Diba? Tumpak! Pupunta ka ba? Isama mo na ang buong pamilya mo. Isayang din ito. Minsan lang tayo magkakaroon ng reunion. Sasayangin mo pa ba ang pagkakataon?" Invited ba talaga kami dyan? Kasi naman parang hindi naman nila kami inibita." "Ano ka ba? Ikaw talaga. Kilala ka naman ni Luisa. Kapag pumasok ka roon, sigurado namang papapasukin ka nila roon. Ganito na lang, kapag hindi ka pinapasok ng mga guard doon, tawagan mo ko para masabihan ko si Luisa. Mabait naman si Luisa at hindi naman yung mata pobre. Hindi kagaya ng iba natin mga kamag-anak na umansenso lang, hindi na namamansin." "Ganoon ba? Okay, sige. Titignan ko. Ite-text kita. Kausapin ko lang ang asawa ko." Matapos mag-usap ay ibinaba na nila ang kanilang phone. Nagdadalawang isip na magpunta roon si Luisa dahil nga karamihan sa kanilang mga kamag-anak ay malayo-layo na ang narating sa buhay. Samantalang siya ay lalong naghirap. Tinapos lang niya ang kanyang labahin at matapos ay isinampay niya ito sa labas ng kanilang bahay. Matapos ay nagluto na siya ng kanilang tanghalian. Ang kanilang ulam ay munggo na may kasamang nilagang itlog. Iyak ng iyak ang 3-year-old nilang anak na si Angelo dahil may lagnat ito. Binubuhat ito ng kanyang asawa na si Tristan at pinapatahan. "Oh, tama na. Tama na. Huwag nang iiyak ang baby," sabi ni Tristan habang niyuyugyug ang kanyang braso. "Pinainom mo na ba ng gamot, mahal?" tanong ni Jamaica. "Ayaw nga niyang lunukin eh. Hindi niya malunok. Kaya ang ginawa ko tinunaw ko na lang yung gamot sa tubig." "Epektibo naman kaya yun?" "Hindi ko alam eh. Pero siguro naman epektibo yun. Parehas lang din naman sa acid. Sa tiyan din niya mapupunta ang gamot. Doon din matutunaw yun." Maya-maya ay tumahan din ang anak nila. "Luto na ba yung tanghalian natin, mahal?" tanong ni Tristan. "Malapit na. Tawagin mo na yung mga bata at siguradong ang babaho na ng mga yon. Paliguin mo muna bago kumain." Sinunod nga ni Tristan ng utos ng asawa. Pinauwi niya ang kambal nilang anak na sina Jessie at James, parehong 10 taong gulang. Kanina pa naglalaro ang mga ito sa labas ng bahay. Wala kasing pasok ngayon sa eskwela, kaya sinusulit nila ang paglalaro kasama ang mga bata sa labas. "Jessie! James! Uwi na! Kakain na tayo!" sabi ni Tristan.
Nagpaalam ang magkambal sa mga kalaro na uuwi na sila. At nilapitan nga nila ang ama. Ano pong ulam pa? Tanong ni James. Di ko alam eh. Maligo na kayo. Diyos ko, babaho nyo. Mga amoy araw na kayo oh. Sabi ni Tristan. Naligo nga ang magkapatid sa labas ng bahay dahil mayroong tubig poso roon. Naglaro pa ang mga ito roon kaya nainis na si Tristan. Hoy, bilisan nyo na. Kakain na tayo oh. Puro kayo laro. Sabi nito. Natakot naman ang magkapatid kaya tumigil na sila sa paliligo at nagbihis din sila kaagad. Nang mga sandaling iyon ay nakatulog na rin si Angelo. Sama-samang kumain sa kusina ang pamilya. Munggo na naman. Palagi na lang munggo ang ulam. Reklamo ni Jessie habang nagkakamot pa ng batok. Huwag na kayo magreklamo. Binigay nga lang yan sa atin ng kapitbahay eh. Ubusin na natin kaysa masira pa. Pagkain din yan at sayang din. Pagtyagaan nyo na lang. Sa susunod na araw, mauubos din yan kaya makakakain din tayo ng ibang pagkain. Sabi ni Tristan. Mga anak, dapat palagi kayong magpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo. Yung iba nga walang makain. Dapat palagi niyong tinitignan yung mga taong mas wala kaysa sa atin. Huwag niyong titignan yung mga taong mas maroon kaysa sa atin. Dahil maiinggit lang kayo, sabi ni Jamaica. Sige po, pilit na sabi ni Jessie. Nga pala mahal, tumawag sa akin yung pinsan ko. May reunion daw kami sa susunod na linggo sa bahay nung anak nung counselor. Si Luisa. Sinong counselor? Yung sinasabi ko sa yung tita ko. Ah, yung mahaba yung baba. Oh, ano raw? Gusto niyo bang pumunta roon? Kaya lang kasi, nakakahiya kasi asensado na sa buhay ang karamihan sa mga kamag-anak namin. Oo naman, gusto kong pumunta. Bihira lang mangyari ang mga reunion na yan. Eh kami nga, sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakadalo sa family reunion. At saka, makakalibre din tayo na pagkain doon. Baka nga pwede tayo magbalot doon. Ako rin po, Mama. Gusto ko rin sumama. Sabi ni James. Ako rin po. Sabi naman ni Jessie. Napabuntong hininga si Jamaica. Wala siyang ibang magawa kung hindi asundin ang kagustuhan ng asawa at ng mga anak. Okay, sige. Sasabihan ko ang pinsan ko na pupunta tayo doon. Tumingin siya sa mga anak niya. Pero, behave kayo roon ha. Huwag niyong pahihiyain doon. Sabi ko sa inyo. Opo mama, behave lang kami roon. Matapos silang kumain ay si Tristan ay nagpa siyang maghugas ng mga pinggan. Si Jamaica naman ay nagpahinga sa upuan sa kanilang sala. Tinawagan niya muli si Melody upang sabihin dito na pupunta siya kasama ang buong pamilya. At sinabi naman ni Melody na sasabihin niya ito kay Luisa. Dumating ang araw na Sabado. Mamayang 4:00 ng hapon magsisimula ang reunion. 10:00 na ng umaga at pinipili ni Jamaica ang mga kasuotan na susuotin nila para sa reunion. Pinagmasdan niya ang mga damit nila pero halos mukhang basahan na ang mga ito. 5 taon na yata ang nakalipas magmula nang bumili sila ng bagong damit. At naluma na nga ito sa tagal na nila itong ginagamit. Mahal, tignan mo tong mga damit na susuotin mo. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Sabi ni Jamaica habang ipinapakita sa asawa ang isang bestida na mabulaklak. Okay na yan. Hindi naman tayo magka-fashion show doon. Ang importante, makadalo tayo doon at makakain. Eh itong isa, ano kaya mas maganda? Sabi ni Jamaica, sabay pakita ng isa pang damit. Ayos na yan. Parehas lang yan. Kahit ano naman dyan, pwede na. Umayos ka kasi. Alin nga mas maganda? Ayan, yung hawak po sa kaliwa. Alam mo, masyado ka lang nag-iisip ng malala.
Gumagawa ka ng problema mo, mahal. Nagbuntong hininga si Jamaica. Hindi naman sa ganoon. Nakakahiya kasi kumukha tayo mga pulubi roon. Ano ka ba? Alam mo, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Masyado mo kasi ibinababa ang sarili mo. Kaya kung ano-ano na ang mga iniisip mo. Hindi mo kasi kilala ang iba namin mga kamag-anak. Hindi ko naman nilalahat pero may mga mangilan-ngilan na mata pobre. Hayaan mo sila. Hindi naman sila ang ipupunta natin doon. Ang ipinunta natin doon ay pagkain. Ano ka ba? Hindi naman pagkain ang ipupunta natin doon, kung hindi yung pagsasama-sama ng buong pamilya. Oh, yun naman pala. Ikaw na rin ang nagsabi. Nandun tayo para magkasama-sama ang buong pamilya. Hindi naman tayo nandoon para magpagandahan ng kasuotan. Ay, sige na nga. Ano pa bang magagawa ko? Tansyahin mo na lang siguro yan para maganda naman tignan kahit na papaano. Mahal, matagal na rin pala natin hindi nabibilang magagandang damit ang mga anak natin, sabi ni Jamaica. Kaya nga mahal, sobrang liit kasi ng kinikita ko sa pamamasada kaya hindi ko na sila nabibilhan ng mga bagong damit. Bueno, mamamasada lang muna ako mahal. Uuwi ako mamayang 3:00 ha. Okay, sige. 3:00 ha? Huwag kang magpapalit. Oo, uuwi akong saktong 3:00. Umalis na nga si Tristan at namasada gamit ang kanyang tricycle. Kinuha ni Jamaica ang plansyang de uling. Sinindahan niya ang mga uling sa loob ng plansya at hinintay itong uminit. Ito ang ginamit niya upang ituwid ang mga damit nila. May plansya naman silang de kuryente. Ang kaso lamang ay nasira ito noong nakaraang buwan dahil nginat-ngat ng daga ang wire noon. Kaya ngayon ay tiyaga-tiyaga siya sa plantsyang de uling. Jessie, James, matulog muna kayo. Gigisingin ko kayo mamayang 2:00. Baka abutin tayo hanggang mamayang gabi sa bahay ni Luisa. Baka antukin kayo roon kaya matulog muna kayo ngayon. Sigaw niya upang marinig siya ng mga anak na naglalaro sa sala. Sige po, Mama! Sabay na sabi ng dalawa. At natulog nga sa sala ang magkambal habang tinatamaan sila ng hangin mula sa umaandar na electric fan. Na mag-2:30 na ng tanghali ay ginising na ni Jamaica ang kanyang mga anak at pinaligo. Saktong dumating din si Tristan at naligo rin ito matapos ang dalawang anak. Si Jamaica naman ang huling naligo. Nang suotin na nila ang mga damit, ay pinagmasdan ni Jamaica ang asawa at ang mga anak. Halatang galing sila sa kahirapan. Sobrang hiyang-hiya siya na pupunta sila sa reunion ng ganoon ang itsura. Gusto na nga lang niyang umatras at wag ituloy ang pagpunta roon, pero hindi naman niya magawa dahil nga nangako na siya kay Melody na pupunta siya. 3:30 ay umalis na rin sila ng bahay at sumakay ng jeep patungo sa bahay ni Luisa. 1 oras ang biyahe patungo sa bahay ni Luisa. Pagdating sa bahay ay namangha sila dahil sobrang ganda ng bahay. Ang huling dalaw roon ni Jamaica ay 8 taon na ang nakakaraan. Hindi pa ito ganito kalaki noon. Ngayon nga ay sobrang laki na nang iginanda nito. May mataas na sementong bakuran ang bahay ni Luisa at may mga garden. Mapangmata silang tinignan ng isang gwardyang nagbabantay sa may gate. Sir, Kaguyang family po kami. Pinsan ko po si Luisa. Ito po ang asawa ko at mga anak namin, ani ni Jamaica. Mapanghusgang tinignan ng gwardya ang mga kasuotan nila. Kung titignan kasi sila, ay talaga naman para silang mamamalimo sa loob ng mansyon. Sadali lang kumpirmahin ko muna kay madam, sabi ng gwardya. Sige po. Naghintay sila roon ng ilang sandali. Matapos kumpirmahin ay muli silang binalikan ng gwardya. Sige po, pasok na raw po kayo. Salamat. Nagsipasukan na sila sa loob ng mansyon. Sa labas sa mansyon ginanap ang party.
Nakahanda na roon ang maraming mesa at mga upuan. May mga loudspeaker pa kung saan nakatugtog ang malakas na musika. May kung ano-ano pang kolorete at disenyo ang nakakalat sa buong paligid. Marami na mga bisitang nandoon. Halos kumpleto na nga sila. Si Melody ang unang nakapansin sa kanila. "Oh, Jamaica! Kumusta kayo?" Pagbati nito, napangiti si Jamaica. "Heto, okay naman. Pasensya na ha, medyo na-late kami." "Ano ka ba? Anong late? Walang late-late dito. Teka, ito na ba yung mga anak mo? Ang lalaki na nila." Ani ni Melody. "Oo, matagal na rin pala nung huli mo silang nakita, no?" "Oo, 1 o 2 taon gulang pa yata sila noon. Oh, ayun nga palang iba natin mga kamag-anak. Puntahan niyo na, dali." Sige, maraming salamat." "Sige, puntahan ko lang yung iba natin mga kamag-anak ha." Ani ni Melody at umalis na. Nilapitan nga ni Jamaica ang ilan pang mga bisita. Sobrang gaganda ng mga kasuotan ng mga ito, malayong malayo sa suot nila. Habang lumalapit sila sa mga ito, ay kapansin-pansin na nakuha nila ang atensyon ng lahat. Nakatingin ang lahat sa kanilang mga kasuotan, may panguhusga sa kanilang mga mata. Nagbulungan pa ang 2 ginang at pagkatapos ay nagtawanan. Tila ba sila ang pinagtatawanan ng mga ito? Nagkapalitan pa ng tingin sina Jamaica at Tristan dahil lubos silang nasaktan sa ginawang gesture na ito ng 2 ginang. Nilapitan sila ni Tintin, malayong kamag-anak ni Jamaica. Kilala ito ni Jamaica dahil matapobre ito. "Ikaw yung anak ni Aling Rosalinda, di ba?" sabi ni Tintin. "Oo, ako nga. Inimbita kami ni Melody rito. Alam na rin ni Luisa na nandito kami. Pinapasok niya nga kami eh." Isa-isa silang tinignan ni Tintin na mapanghusga. Nagkapalitan pa ng tingin sina Jamaica at Tristan at nangungusap ang kanilang mga mata kung bakit ganoon makatingin si Tintin. Pati sina Jessie at James ay ramdam ang panguhusga ng tingin ni Tintin. "Ano ba yan? Bakit naman ganyan ang suot nyo? Para kayong mga batyaw," sabi ni Tintin at tumawa pa para kunwari ay nagbibiro lang siya. Ngunit ang totoo ay may intensyon talaga siya saktan ang mag-asawa. Nagkatinginan muli sina Jamaica at Tristan. Hiyang-hiya sila. Nakatingin ba naman sa kanila ang halos lahat ng tao sa event? Ito ba? Pasensya na. Mahirap lang kasi kami. Hindi kami nakabili ng bago damit eh. Nahihiyang sabi ni Jamaica. "Naku, sana sinabi mo sa akin para mabilhan ko kayo. Hindi yung ganito. Nakakahiya naman sa mga bisita ni Luisa. Alam mo bang hindi lang Kaguyang family ang pupunta rito? Pupunta rin dito ang mga kaibigan niyang sosyal, mga mayayaman. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan niya kapag nakita nilang may kamag-anak pala si Luisa na mukhang badyaw?" "Hindi naman kami mga badyaw at wala rin namang masamang maging badyaw," sabi ni Jamaica. "Ayun na nga. Hindi ko naman sinasabing mga badyaw kayo. Pero tignan niyo yung itsura niyo. Mabuti pa, umalis na kayo bago pa kayo makita ng mga kaibigan ni Luisa. Ako ang nahihiya para sa kanya. Ano ba yan?" "Teka, huwag naman po kayong ganyan. Sino po ba kayo para palayasin kami?" sabi ni Tristan dahil hindi na siya nakapagpigil pa. "Ikaw ba ang asawa ni Jamaica?" "Diyos ko, mahiya ka naman sir. Hindi mo man lang mabilhan ang magagalang damit ang pamilya mo. Anong klase kang tatay at asawa?" "Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng asawa ko, Tintin. Dahil wala kang alam sa pamilya namin. Napakasakit mo namang magsalita. Porket nakaluwag-luwag ka lang sa buhay.
Napakayabang mo na. Ay, hindi ako mayabang, Jamaica. May concern lang ako sa inyo. Dahil baka palayasin kayo rito ni Luisa. Tignan mo nga, kayo ang center of attraction dito sa buong party dahil sa mga pananamit nyo. Maya-maya ay dumating na nga si Luisa. Ano mayroon dito? Pagtataka ni Luisa. Ay, Luisa, nandyan ka na pala. Dumating na ba yung mga kaibigan mo? Sabi ni Tintin. Hindi pa, pero papunta na raw sila. Ito kasing pamilya ni Jamaica. Sinabihan ko lang sila na maayos sa umalis. Kasi baka makita sila ng mga kaibigan mo. Nakakahiya naman. Pinagmasta ni Luisa ang pananamit ng pamilya ni Jamaica. At mahalata nga ang pagkaasiwas sa mukha niya. Ngunit ayaw niya magmukhang matabobre. Kaya naman pinigilan niya ang sarili na palayasin ang pamilya ni Luisa. Maya-maya ay nagring ang phone ni Luisa. Sinagot niya ito. Oh, parating na kayo? Sige, dalatsuhin niyo lang yung address na binigay ko ha. Okay, sige, ingat. At ibinaba na ni Luisa ang kanyang phone. Jamaica, tara, pasok kayo sa loob, sabi ni Luisa. Laking tuwa ni na Jamaica at Tristan dahil hindi sila pinalaya si Luisa. Pumasok sila sa loob ng bahay. Nga pala, Jamaica, ang totoo niyan ay kulang kami sa mga tauhan dito sa bahay. Pwede bang tulungan niyo ang mga kasambahay namin sa paghahanda ng mga pagkain? Huwag kayong mag-alala, babayaran ko na lang kayo. 3,000. Ayos ba yun? Natuwa naman si Jamaica. Hindi niya minasama yun dahil gusto rin naman talaga niya makatulong sa reunion. Hindi niya naisip na kaya ito ginagawa ni Luisa ay upang itago siya mula sa mga bisita nitong mga kaibigan. Sige Luisa, pero kahit wag mo na kaming bayaran. Family reunion naman to eh. Hindi naman pwedeng dadalo lang kami at hindi tutulong. Maganda kung ganun. Sundin mo na lang ang utos sa mga kasambahay ko roon sa kusina ha. Kayo naman, maupo lang kayo dito sa loob. Gusto niyo bang manood ng pelikula? Kahit wag na po ma'am, sabi ni Tristan. Okay sige, Aling Marites, pagtawag dito sa kasambahay. Padalhan mo ng mga pagkain itong mga bisita ko dito, ani ni Luisa. Sige po madam, at sinunod nga ito ng kasambahay. Kumain muna kay Jamaica, tsaka mo na siya tulungan pagtapos mo. Okay sige. Maraming salamat, Luisa ha. Walang anuman. Ano ka ba? Sige, iwan ko muna kayo rito. At parating na rito yung mga kaibigan ko ha. Sige, kami nang bahala rito. Lumabas na nga ng bahay si Luisa upang asikasuhin ang mga bisita na nasa labasan. Mabuti pa yung si Luisa. Kahit siyang pinaka-asensado, siya pa ito mapagkumbaba, sabi ni Jamaica. Hindi sang-ayon sa Tristan sa sinabing ito ni Jamaica. Alam ni Tristan na kaya sila pinapasok ni Luisa ay upang itago sila mula sa mga bisita ni Luisa na sosyal. Ngunit hindi niya muna ito sinabi kay Jamaica dahil nasa loob pa sila ng bahay. Ayaw nilang may makaninig pa sa kanilang pag-uusapan. Imbes na sagutin ang sinabi ni Jamaica at pinagastan na lamang ni Tristan ang buong paligid. Ang ganda pala ng bahay ni Luisa, no? Oo naman, syempre. Asensado ba naman sila? Ang dami rin kasi nilang negosyo eh. Inggit na inggit sina Jessie at James habang pinagmamasdan nila ang buong bahay. Manghang-mangha sila pareho. Ang ganda po, Mama. Sana po may ganito rin tayong bahay, sabi ni James. Kaya mag-aral kayo na mabuti. Para kapag yumaman kayo, magkaroon kayo ng ganito kagandang bahay. Opo, Mama. Bibigay ko po kayo na mas maganda pang bahay dito para hindi na po nila kayo maliitin, sabi ni Jessie na nalulungkot. Kahit bata pa ang dalawa ay marunong na silang makaramdam. Anak,
Ano ka pa? Hindi naman nila ako minamaliit. Napaiyak si Jessie. Tinakpan niya ang mukha gamit ang mga palat. Walang tunog ang kanyang pag-iyak, kusa lamang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pero kita-kita ko po kanina yung mga mata nila sa atin. Parang kinakahiya po nila tayo. Nagtawanan pa nga po yung iba eh. Nagkapalitan na lamang na tingin sina Jamaica at Tristan. Awang-awa sila sa anak. Hiyang-hiya rin sila sa kanilang mga anak dahil hindi nila nabibigyan ng karangyaan ang mga anak. Ni maayos sa damit ay hindi nila ito mabilhan ng damit. Pakiramdam nila ay wala silang kwentang magulang. Lalo na si Tristan na dapat ay siya ang nagbibigay ng mga damit para sa kanyang pamilya. Pakiramdam niya ay hindi niya nagagampanan ang pagiging isang haligi ng tahanan. Hinima si Jamaica ang likod ni Jessie. Ayos lang yan anak. Basta mag-aral na lang kayo ng mabuti para hindi ito maulit. Kapag nabilhan ko kayo ng magandang damit sa susunod na reunion, hindi na nila tayo pagtitinginan ng mapanghusga. Sige po, Mama. Maya-maya ay dumating na ang pagkain at pinagsaluhan na nga nila ito. Bagamat masarap ang pagkain, ay hindi nila magawang masiyahan dahil pakiramdam nila ay napakababa nilang uri ng tao. Matapos kumain ay tumulong na nga si Jamaica sa paghahanda ng mga pagkain ng mga bisita. Habang tumutulong siya dito, ay dito lang yung napagtanto na kaya sila pinapasok ni Luisa ay upang ihiwalay sila sa ibang mga bisita. Sobrang sakit ito para kay Jamaica. Nang matapos ang party ay tumulong pa rin si Jamaica sa paghuhugas sa mga pinggan. Kahit hindi niya ito kailangang gawin, ay gusto pa rin niya itong gawin. Dahil kahit papaano ay masaya siya na hindi sila pinagtabuyan ni Luisa at pinagsalitaan ng masama. Kahit ikinahiya sila ng mga ito, ay alam niyang hindi naman mapipigilan ni Luisa na mahiya kung kahiya-kahiya naman talaga ang kanilang kasuotan. 8:00 na sila ay naglalakad na pauwi. Antok na ang kanilang mga anak. Promise po, Mama. Makaaral po talaga kami ng mabuti para po makagawa rin tayo ng ganong kalaking party, sabi ni Jessie. Aasahan ka yan, anak, ha? Nakangiting sabi ni Jamaica at ginulo ang buhok ni Jessie. Ako rin po, Mama. Mag-aaral din po ako ng mabuti para po hindi na nila tayo ikahiya. Salamat. Gawin niyong inspirasyon ang mga nangyari kanina para naman ganahan kayong mag-aral ng mabuti. Matapos ang araw ni iyon ay masag-aral pa ng mabuti ang magkakapatid. Palagi nilang iniisip na gusto nilang yumaman at gagawin nila ang lahat ng paraan upang maiahon ang kanilang pamilya mula sa hirap. Sina Jamaica at Tristan naman ay mas nagsikap pa sa pagtatrabaho upang pag-ipunan ang pangkolehiyo ng kanilang mga anak. Ani nila ay habang maaga ay mas maganda na makapag-ipon sila para kapag dumating na ang araw na iyon ay hindi na sila mangangapa kung saan kukuha ng pangmatrikula ng mga bata. Lumipas ang maraming taon ay sari-saring awards ang nakuha ni na Jessie at James sa paaralan. Tinupad nila ang pangako nila sa kanilang mga magulang na magtatapos sila ng pag-aaral ng may honors. Si Jessie ay nagtapos sa kolehiyo bilang magna cum laude sa kursong Business Management. Si James naman ay nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Meteorology. Dahil sa ganda ng kanilang educational background, ay hindi sila nahirapang maghanap ng trabaho. Makalipas lamang ang 5 taon nilang pagtatrabaho ay nakapagpatayo sila ng isang magarang bahay na nagkakahalaga ng 15 million pesos. May mga itinayo kasi silang negosyo, kaya ganoon na lang lumago ang kanilang pera. May swimming pool pa ito.
kinontak ni Jamaica ang kanilang mga kamag-anak at nagsabing siya ang mag-oorganisa na family reunion sa taong ito at pumayag naman ang kanilang mga kamag-anak. Inimbitahan niya ang lahat ng pamilyang Kaguyam. Wala siyang pinipili, mahirap man o mayaman. Nang dumalo ang kanilang mga bisita, ay inasikaso nila ang mga ito. Binate at kinausap. Halos lahat ay may magagandang kasuotan. Namamangha pa ang kanilang mga kamag-anak dahil sa layo ng buhay ng kanilang narating. Nakita pa ni Jamaica si Tintin na katulad niya ay matanda na rin. Ang layo na ng narating mo, Jamaica. Napakaganda ng bahay niyo at may swimming pool pa. Oo, salamat sa mga anak ko. Dahil sumikap sila sa pag-aaral. Kaya nakabili sila ng ganitong kagandang bahay. Regalo nila para sa amin ng tatay nila. Sana ay may anak din akong ganyan. Nakakainggit ka naman, ani ni Tintin. Tandang-tanda pa ni Jamaica kung paano siya pinahiya ni Tintin noon. Ngunit mapagpatawad siyang tao, kaya hindi na niya binuksan ang usaping tungkol doon. Sa halip ay mainit niya tinanggap si Tintin sa kanilang party. Hindi naman kasi siya nagsagawa ng reunion upang magmayabang at ipakita sa mga kamag-anak na asensado na siya. Gusto lang talaga niyang gawin ito nang walang halong masamang tinapay. Kung dati ay minamata sila ng mga kamag-anak, ngayon ay mataas na ang tingin ng mga ito sa kanila, nirerespeto at iginagalang. At ang lahat ng iyon ay nangyari dahil lamang sa isang simpleng pangmamaliit sa kanila sa nakaraan na talagang tumatak sa kanilang isipan. Kaya nga kung tayo ay nakatatanggap ng pangiinsulto mula sa ating kapwa, ay gawin natin itong motibasyon upang mas pagbutihin pa natin ang ating mga sarili. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!